Nasa linya na nga po natin si Ma'am Irene Bel Plotenya, ang head ng Negros Occidental PDRRMO, at aalamin nga po natin ang update tungkol sa epekto ng Bagyong Tino, lalong-lalo na sa Canlaon City. Miss Irene, meron ng 16 na namamatay diyan sa Canlaon City, at meron ding 11 na nawawala. Ano pong update dyan ngayon? Sorry po, sir, I'm not from Canlaon City. I'm from province of Negros Occidental. Negros Occidental. Okay. Opo. Kumusta po yung mga nawawala? May mga nadagdag po ba sa listahan at doon sa mga... Opo. So based on our report, sir, we have a total of 49 deaths and 52 missing as of yesterday afternoon po. Opo. Okay. Sa ngayon po ba, meron pa rin may mga lugar na hindi pa rin naaabot ng mga rescuers natin, Miss Irene? So far po, sir, mostly of our areas are accessible kasi hindi na po umuulan. However, yun nga po, we're still, may mga LGUs pa rin po tayo na nagkakandak ng retrieval operation sa mga nawawala pong mga individuals po natin dito sa Negros Occidental. Sa ngayon po ba saan nagkukulang ang sa komunikasyon? Kumusta po ang komunikasyon diyan? May kuryente na po ba kayo sa lugar ninyo? So far, sir, may mga areas na nag-power up na. However, there are still many LGUs, particularly those who are affected po ng ulan and na hindi pa rin po na-restore yung kanilang mga kuryente as well as yung communications po nila. So that's why po there was also a hard time gathering data and information given na walang internet connection po doon sa mga area na yan. Yan, aside po sa internet connection, meron din naman po tayo yung mano-mano na pag-ikot na ginagawa ng PDRRMO para bisitahin talaga yung mga lugar. Yes, sir. Yes, sir. After after ng landfall ng Tino, in the afternoon, we already deployed our rapid damage assessment team for 3 days po until yesterday po. Our day na tayo, and then we already submitted our report to the governor for appropriate actions po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ngayon po na nagdeklara na ng National State of Calamity si PBBM, ano pong magiging epekto nito? Mas mapapabilis ba ang pagkilos nyo sa PDRRMO? For the province of Negros Occidental po, yung council namin also declared our state of calamity yesterday. So we're just finalizing everything kung ano pa yung mga importanteng kailangan i-address and then i-procure ng mga kailangan sa relief operations din po namin. So yun po. Okay. Ma'am Irene, ito pong sitwasyon ninyo dyan, ito ba ang una na pagkakataon na ganito po ang damage? We also experienced Odette po last 2021. Yun po yung Odette po is mostly nasa southern Negros yung yung landfall. However, for this part for this type ng Tino, we have to take into consideration na even before the landfall, we were already considering 4 hazards. So number 1 is of course the flooding brought about by Tino. Second is meron kaming earthquake, I think mga few hours before or days before that, na may 5.6 kami na earthquake sa isang area namin. And then we also have yung Canlaon na during that time also nag-emit din sa ng ash emission, and yung Lahar po. So 4 hazards po talaga yung binabantayan namin during that time. And if you're looking into the data namin with regard to the casualty, mostly po nasa highland area po yung mga deaths namin na reported po. Okay, so sa ngayon ma'am, ilan po ang kinakanlong ng probinsya at sa pangkalahatan po sa separate LGUs natin?
For the LGUs po, kasi nandun po sa kanila yung mga evacuation centers. Right now, we have 34,423 families, or equivalent to 135,402 individuals po na nasa evacuation centers. So we're just, I think many of the LGUs decided na ipastay put muna po yung mga individuals, even po na may paparating pa pong ulan in the coming weekend or Monday po ng next. Oo, kasi itong si Uwan, meron na hong warning ang Pag-asa nga na baka umabot pa ho ng actually Northern Mindanao ang ulan nito at mabigat mo ang ibabagsak na ulan. Ma'am Irene, sa infrastructure ho ba, so far ngayon ang accessibility sa mga LGUs ninyo from La Carlota, kumusta po naman? So far, sir, may mga areas na po na accessible. However, meron din pong, may mga bridges tayo, mga hanging bridges na nasira po during the time noon na dumaan si Tino sa atin. So, meron tayong mga bridge, Bailey Bridge po na nasira. So, may mga areas na naging isolated. However, the LGUs are also looking into kung paano sila ma-access during this time po. Okay. Ma'am, sorry po, hindi ho ito, doon sa Oriental, meron ba kayong informasyon? Kasi nahihirapan kaming kumontak sa kanila eh. Nawalan ho ba talaga doon ang komunikasyon? Actually, sir, wala talagang signal sa central, like if you're talking about Canlaon City. Yes, ma'am. Right Yes, now, ma'am. wala talaga pong signal within the area near Canlaon because medyo na-apektuhan din po sila ng heavy rains, no. So, but as to the PDRRMO of Oriental, wala po akong communication sa kanila. Yung nga po, kasi kaya ho din kami tumawag na nababahala din po marami sa kababayan namin na nagpahatid po ng tanong kung ano nangyayari doon sa inyong kabilang banda sa Oriental, kasi may mga kababayan tayo na nandito ho sa Metro Manila na may mga kamag-anak doon, kaya kami nga tumatawag. Anyway, sige po, so sa Ma'am Irene, sa ngayon po kaninyo, na kinakanlong ito, hindi mo na pinababalik, ang tanong po natin is, gaano niyo kakayanin ito? Ang gastos dito, ang pangangalaga, sa lahat ng pangangailangan ng ating pong mga constituents? So far, no sir, for the province of Negros Occidental, we have already provided mga relief packs po sa mga LGUs natin. So right now, we're still in the relief operation. So yesterday, we were able to provide to 8 LGUs, no? So today, marami pa ding LGUs po yung i-deliveran po ng mga food packs po ng province. And then as ang plan po ng province is after ng first wave, magkakaroon po ng second wave of relief operations po sa mga areas affected. Aside from that po, with regard to the declaration of the province for the state of calamity, so meron po kaming quick response fund na pwede po naming itap during this time so that we will be able to procure yung mga relief na kailangan po sa ating mga LGU. But of course, even though we have that quick response fund, we also, what we observe right now is that ang pinaka-priority talaga ng mga LGUs is to provide water po sa kanilang mga constituents. Given nga na walang electricity, pag walang electricity, walang nagpapump ng water stations nila or ng mga water purifying stations nila. So, we are only relying right now with the water filtration systems ng province as well as ng mga ibang LGUs natin within the area na hindi affected, na dineploy na po natin sa mga LGUs na affected. Opo. Alam niyo sa panahong ito na napakalawak ng pinsala, ang hirap sa mga LGUs kasi ang national government ay kumbaga napakarami nilang dapat tugunan na dito talaga malalaman po natin ang kahandaan ng bawat LGU sa kalamidad na ito. Opo, yeah. Ma'am Irene. Sige, Ma'am Irene, salamat na marami po sa inyo pong pagbibigay ng informasyon. Ma'am, Godspeed po sa inyong lahat dyan sa Negros. Thank you po and good morning. Salamat po. Thank you. Si Ma'am Irene Bel Plotenya, ang pinuno po ng Negros Occidental. Ito ho ngayon ay bagong region na Popoy, NIR na tawag dito, Negros Island Region, no? Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!